So, papakita ko sa inyo kung gagawin namin. Okay? Ayan. Ito. Hello everyone! Welcome back to my channel. Today is Wednesday at kasamahan namin si Hipag para bumili ng AC o aircon or air conditioner. Nabubulol nga po ako at ito nga, nandito na naman kami sa University Road at kung mapapansin nyo ay yan ang napakalawak at napakahabang ginagawang kalsada na talaga namang simula nang dumating kami dito 2019 ay inumpisahan na o naumpisahan na yan bago pa kami dumating dito at hanggang ngayon ay ganyan pa rin. Malala nga lamang kung dati hindi namin na-experience yung walang tubig at walang gas, ngayon ay talaga namang halos araw-araw na at ilang araw na walang tubig at ang gas ay ganun din. Hindi katulad ng dati kahit na nawawala yung tubig at ang gas, dumadating naman siya kaagad pero ngayon talaga namang bibilang ka na ng ilang araw bago pa magkatubig dahil nga dyan sa ginagawang kalsada. Kaya halos every other day or araw-araw ay bumibili kami ng tubig sa tanker. At ito nga, nandito tayo sa Gulshan E. Iqbal at kung mapapansin nyo, napakaraming building dito talaga sa Karachi ganito na halos lahat ng bahay o residential areas ay building na talaga. Halos wala nang bahayan or mayroon namang mga totoong bahay o yung bahay talaga yun ay mga nasa colony or kapag tinawag natin ay subdivision. Doon makikita mo talaga yung mga single detached or talagang bahayan. Pero kapag pumunta ka sa mga area na business area ay talaga namang lahat halos ay bahay na gawa sa building or apartment type. Lawak ang Gulshan Iqbal. Actually, ito ay simula Block 1 up to Block 19. Lahat na halos ng mga iba't ibang klase ng status sa pamumuhay ay nakatira dito sa Gulshan. Simula sa upper class, middle class, lower class, up to the lowest class. Habang papunta kami sa aming bibilhan ng AC or air conditioner, ay ipapasyal namin kayo sa ilang parte ng Gulshan Iqbal. Mga area na medyo matraffic kasi nga halos 3:30 na. Ito nga, nandito kami sa harapan ng Urdu University in Karachi. Ito ang paaralan ng Urdu University. At kung mapapansin nyo, ayan, napakarami pa rin talaga o napakalawak ng mga kalsadang ginagawa halos kaliwat kanan. Kaya naman talagang napakalaki ng problema namin dating sa trafiko, water at gas supplies. Sana nga ay matapos na ito at sana wag namang abutin ng 10 taon na talaga namang napakahirap ng palaging walang tubig at walang gas. Alam nyo ba na hindi common dito sa Karachi na makakakita ka ng napakaraming puno ng nyug, pero dito sa areang ito, napakaraming puno ng nyug. Tingnan nyo naman, di ba? At eto, nandito na nga kami sa tindahan ng napakaraming AC at lahat na yata ng brand ay nandito na. Hindi lamang AC yung itinitinda nila, lahat halos ng electronic appliances ay mayroon sila. At ang price ng AC ay nakadepende sa kung anong brand at kung gaano kalaki. Maganda nga lang dito, kapag kilala mo ang may-ari, syempre nakakatawad ka talaga. Ito, napakarami ding water storage na kulay blue. Pwede kang bumili lalo na ngayon ang hirap ng tubig. Ito na naman, nandito na naman tayo sa University Road, ang napakaraming ginagawang kalsada. At kung mapapansin nyo, ayan, kaliwat kanan ang flats or apartments. Karamihan po dyan ay residents mismo ang nakatira. Pero may mga apartments din na pwedeng o paupahan. Ang rent o halaga ng rent ay depende sa klase ng bahay at lugar. Dahil uwian na ng mga estudyante after na exam nila, kailangang sunduin ang aming bunso. Dito tayo sa Expo Center, Karachi. So papasok tayo dyan. Ipapakita ko sa inyo kung anong mayroon. Pero siguro hindi tayo pwedeng pumunta sa mismong venue o kung saan ginaganap ang exams. Kasi nga, syempre, makakadisturbo tayo as parents at medyo matagal pa ang kanilang labasan. So kung mapapansin nyo, ayan, napakaganda ng trafiko at napakasarap mag-drive. At hindi rin naman masyadong mainit. Init po sa labas pero mahangin. Pero kapag syempre nasa sasakyan ka, bongga. Kasi nga bongga rin ang AC mo, kaya lang malakas sa gas. Ayan. At napakainit talaga. So papasok tayo. Ayan na ang entrance ng Expo Center, Karachi City.
At mapapansin nyo na medyo malinis, di ba? Parang wala tayo sa Karachi kapag nasa loob tayo ng Expo Center. Napakalayo sa mismong itsura ng city o ng palengke o bazaar o yung mga residential area. At ayan, nandito tayo sa parking area. Naghahanap kami ng mapaparkan. Ayan po ang expo. At yung mga yan, ayan, di ba? Pati pagpa-parking, talaga namang napakaganda ng pagkakapark. Samantalang sa labas, kung pa wala talaga silang disiplina, basta na lang sila nagpa-park. So, pero pagdating sa mga ganitong area, ay makikita mo na may disiplina naman sila. Ewan ko nga ba kung bakit pagdating sa mismong labas o sa public areas ay nawawala ang disiplina ng bawat isa. At ayan, tapos na ang exam kaya kami ay pauwi na o palabas na ng Expo Center. Huwag muna kayong umalis at panoorin nyo hanggang sa huli nang makita nyo naman ang iba pang area ng Karachi City. Iikot tayo sa mga residential area. Ito ang mga flats pa rin na makikita nyo kasi nasa ano pa rin tayo, nasa main road o nasa University Road. Yung matraffic na naman kasi nga uwian na dahil almost 5 p.m. na. At kung mapapansin nyo, napakarami ding bikes dito sa Pakistan o sa Karachi. Yan, papasok tayo dito sa isang compound o isang residential area. Kung mapapansin nyo, yung mga bahayan ay halos magkakapareho lang din. Ang pagkakaiba nga lamang niyan ay nakadepende sa A, B, C, D. Letter A, nasa 1,000 square meters yan. At ayan, nandito na naman tayo sa labas. At kung mapapansin nyo, napakarami ding tindahan kung saan-saan. O bawat bahay o bawat building na makikita natin ay mayroong tindahan sa ibaba. Nandito na naman tayo sa isang residential area. Kung mapapansin nyo, napakaraming puno at malalaki din ang mga bahayan kasi nga, kumbaga parang private siya kung sa ibang lugar o sa ibang bansa, ang tawag ay subdivision. Dito naman, residential area lang siya or colony. At mapapansin nyo nga na talaga namang ang lalaki ng bahayan. Pinakamaliit na bahayan dito ay nasa letter D. Siguro mga 200 square meter or 150 or 80 square meter lamang. Mapapansin nyo nga na hindi naman talaga crowded at walang masyadong sasakyan at may pagka-safe yung lugar kumpara sa ibang parte ng Karachi. Pero sa mga actually kung ikaw ay titira sa apartments ay para sa akin ay mas safe kasi hindi basta-basta nakakapasok ang mga tao. At depende rin sa klase ng apartment na iyong titirahan. Ang mga apartment ay nakadepende rin sa status ng pamumuhay ng mga titira. Apartment na pang mayaman, may pang middle class, mayroong pang mahirap at napakahirap. Ang area na nakikita natin ay residential area pa rin at kung mapapansin nyo ay napakalalaki na naman talaga ng mga bahayan. At mayroon din mga kaunti-kaunting building pero hindi katulad ng mismong sa main road. At tulad ng apartment na ito na napansin ko, parang nag-iisa naman at ito may mosque dito at yan, ganun pa rin, nagkalalakihang mga bahay. At napansin ko lang ang lalaki ng bahay nila pero parang walang masyadong open space. Kumbaga parang nakadikit na sa mismo malapit na sa tabi ng kalsada. Halos wala ng walking areas o space. At halos yung mga bahay nila ay nakadikit na sa kanilang mga wall o sa kanilang mga gate. Ayan, may traffic na naman tayo dito kasi nga kailangan mag-U-turn. At ito napansin ko na naman na medyo maluwag dito. Ang sarap kapag ganito, diba, ang area. May mga puno, tapos at least medyo wide yung kalsada at hindi masyadong puro building na lang yung makikita mo. Pero ang napansin ko din na isa pa is ang mga kalsada na bako. At ayan tulad niyan, makikita mo na naman yung mga tindahan. Kahit pa anong ganda ng area, aywan ko ba kung bakit yung mga kalsada ay talaga namang matalon-talon ang mga sasakyan dahil nga napakaraming part na bako. Ang kagandahan nga lamang ng ganitong kalsada is maiiwasan ang disgrasya o maiiwasang makasagasa kasi nga hindi pwedeng mabilisan at talaga naman tumatalon-talon ang sasakyan. Bang feeling mo parang naka-roller coaster ka. At may napansin kaming coffee sa kabilang kalsada kaya titigil muna kami ng kaunti. At ito nga, bumili ang asawa ko ng coffee. Ang sarap, ito ay parang ice cream stick.
Eto, nandito na naman tayo sa realidad ng buhay. Sa main road na naman tayo. Ito ang realidad ng buhay dito sa Karachi City. Laging busy ang mga tao. Parang laging busy kung tingnan. Pero alam nyo ba na kung gumising ang mga tao dito, lalong-lalo na mga babae, ay talaga namang hapon na. Saka maaga na ata ang 12 p.m. Lalong-lalo na yung mga hindi nagtatrabaho. Pero syempre hindi naman lahat dahil lalong-lalo na yung mga pumapasok at nagtatrabaho. Maaga din silang gumigising pero kakaunti lamang yun ang porsyento ng population dito sa Pakistan. Napakarami pa rin walang trabaho o hindi nagtratrabaho, lalong-lalo na ang mga babae. At yan, na-traffic na naman tayo. This is all for today and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and give your comments down below. Have a great day. See you on my next video.